Relax, tubig, tubig. Tubig ba? Hindi naman ano. Ang susunod ko pong tatawagin para magbahagi ng kadakilaan ng ating Panginoon ay, siyempre po, wala pong iba kundi ang kapatid natin na sabi niya, ang init, ang init. Sa bawat araw, walang ginawa kundi sumayaw ng sumayaw, tag-ulan at tag-araw. Talagang ipinagwawagay-wayan ang kadakilaan ng Panginoon. Sabi ko nga, antas-antas na binahagi ng Diyos sa atin. Hindi lahat pwede kayo magtuturo ng choir. Hindi lahat kayo pwede aawit. Ano po? Merong taga-sayaw, may taga-awit, merong taga-pagpahayag. Palakpakan po natin ang pagtitibay at pagbabahagi ng kadakilaan ng Diyos, ang kapatid na Pioneer. O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang aking paningin, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana kami bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kung hindi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabating muli ng isang magandang umaga po sa tanghaling ito. At magandang umaga rin po sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila at sa ating mahal na po kontsing na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga alagad, mga kaps, mga tagasunod at pasyente. Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat sa kanyang mga anak na nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba? Mga kapatid, dingid po sa inyong kaalaman, noong pang mga nagdaang araw, nais ko pong magbahagi sapagkat ika nga po, kay raming biyayang aking nakamtan. Biyayang kagalingan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos Amang Dakila sa aking mga karamdaman sa aking paa. Na dati po ang aking paa ay namamanas. Subalit ngayon po wala na. Tamang oo nga po, magaling na, subalit ang bakas ay naroon pa rin. Na ito po ay umitim sapagkat batid ko po na sa aking katawang ito at sa bigat po na halos kulang lamang ng 3 kilo sa 100, hindi po kaya ng aking paa. Kung kaya, ito'y tuwiran ko pong sinasabi sa inyo na may mga pumuputok pong ugat at yan po ay pakiramdam ko, yung pong ugat na maliliit. Buhay na patutuo po ang inyong abang lingkod. Sa sandaling hubarin ko po ang medyas ko, makikita nyo po na parang apulid ang aking bukong-bukong sapagkat dala nga po ng mga ugat na nagpuputukan. Pero ang bagay po na yan ay hindi ko inalintana sapagkat ako'y nananalig at sumasampalataya na kailanman ay di ko ako pababayaan ng Diyos Amang Banal sapagkat sa akin pong pagkakahirang ng Banal na Espiritu, may salita po siya sa akin na ika nga po ay higit na nagpapatibay na kailanman ay di niya ako pababayaan sa ng aking mga mahal sa buhay at kapuapuhan. Katotohanan po ang tinura ng Banal na Espiritu sapagkat sa ngayon nga po ay aking tinatamasa ang mga biyayang iyaan. Kailan lamang po ako'y nag-aya sa aking kabiyak ng puso sa center. Sapagkat ako po ay merong balantukan dito po sa tagliran ng aking paa, malapit po sa talampakan. Dumating po kami sa center, pang 10 na po akong mahigit at tinanong ko po, anong oras naman ang darating ang doktor? Nasa 10 o 11. Yun po ang sabi ng mga dinatnan namin doon. Sa loob-loob ko po, kapag inintay ko ang oras na yon, ay di ako makadadalo sa gawain ito. Sapagkat katotohanan ang sa inyo'y akin pong inihahayag. Hindi po baling ako'y hindi na makagawa ng anumang bagay. Wala mo po makalimot na dumalo sa gawain ito. Sapagkat sa 6 na taong pong nakalipas, talaga pong totoo yun,
Ako po'y nagtibay na rito sapagkat ika nga po, ang anumang karamdaman na sumasa akin, hindi po ako umiinom ng anumang uri ng gamot na galing sa pharmacy. Sa banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal po, sapat na pong yan ay maging gamot. Katotohanan po ang aking tinuran. Nagpunta po kami ng aking kabiyak ng puso sa isang doktor na may bayad. Sapagkat sa unang punta namin sa center, wala pong gaanong bayad. Subalit ang doktor ng aming pinuntahan ay di namin inabutan. At ang inabutan namin puro na yung sekretarya lamang. At tinanong ko po uli kung anong oras ang dating ng doktor. Ang sabi po, 10 o 11. Ate, sabi ko sa kabiyak ng aking puso, tara na, hindi tayo makaaabot sa gawain. Kung kaya kaming kabiyak ng aking puso, ay umuwi na. At habang ako po ay nakaupo sa papag, dumaan po yung aking hipa dahil hindi ko nga po matiis na ang sakit. Sa sandaling ito po ay mabangga o masaling napakasakit po. Tinawag ko po ang kapatid ng aking kabiyak ng puso at pinatanggal ko po yung sumasakit na banantukan. Nagpabili po ako ng timano ng bled. Ang timano po, nilaplap na gano'n ng aking hipa. Dumugo po siya. Ilang linggo po yun. Ininda ko ang sakit. Subalit, araw-araw naririto po ako, hindi nyo po napapansin, na ako may dinaramdam sa aking sarili. Lumipas po ang ilang araw. Hindi ko po namalayan na ang aking pong balantukan po pala ay nangitim na. At kamakalawa po, umulan, nababad sa tubig. Nang aking pong kutkutin na gano'n, sumama po halos malaki lamang po ng konti sa buto ng munggo. Napakatigas po. Buhay po ang Diyos sapagkat hindi niya po ako pinahintulutan na gumastos ng ika nga po sa doktor kung iti dadalhin. Malaki-laki na po, pinakababa rito, 2,000. Salamat sa Ama sapagkat hindi niya po ako pinahintulutan na gumastos. Sapagkat batid po ng Ama. Sa 6 na taon namin pamamalagi ng aking kabiyak ng puso sa dakong ito. Wala, hindi na po ako nagtrabaho. Nakikita po ninyo ang trabaho ng aking kabiyak ng puso. Ano lamang po yun. Basta nakakita sa kanya, sa aming daraanan, aming pong hihintuan. Upang sa pang-araw-araw namin papunta rito, ay meron po kaming panggusalina. Sapat na po yun, may panggusalina lamang kami. Galak na po ang puso naming mag-asawa sapagkat sa araw-araw, natupad ko po ang kagustuhan ng banal na espiritu na ako'y maglingkod sa banal na tambanan ito. Kami pong mga alagad, galak po ang aming mga kalooban sa sandaling ang mga pasyente ay tuwirang pong nakikinig sa mga banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na espiritu. Mga kapatid, katotohanan po ang aking tinuran. Ang imposible po sa tao, posible po sa Ama. Sa una pong pagdako sa dakong ito, marami po ang tao na sa akin humusga. At may nagsasabi po na hindi raw pwedeng hindi ako tumigil sa gawain ito sapagkat kilala po nila ako, lalo na po sa lugar namin. Mayroon nga po akong bisyo. Ulit-ulitin ko pong sinasabi sa inyo, ako po ay sabungero sa hindi po nakakaalam. Ako po ay sugarol sa hindi po nakababatid. At higit sa lahat, ako po ay sumusunog ng pera sa pamagitan ng aking paninigarilyo. Sa kabila po ng lahat na aking pagtitibay sa dambanang ito, ang lahat po ay nakamtam ko at aking pong tinalakdan ang lahat ng bisyo ko. At natuto rin po akong magmahal sa aking kapwa na dati po wala po akong pakialam sa kanila. Kaya ako'y taus-pusong pasasalamat sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kanching na kanyang kinalugdan. At hindi ko naman po sinasabing tuwirang ako'y matuwid na. Subalit akin na pong nabanaagan ang liwanag na aking tinatahak. Napakasarap po, mga kapatid. Ang kapiling ay ang Diyos na banal, ang Espiritong banal sa katauhan ng ating mahal na Apo Kanching. Kayo pong may mga karamdaman, isipin po ninyo, isabuhay po ninyo ang mga banal na salita at aral na iniluluwal na banal na espiritu. Kahit hindi po kayo uminom ng gamot,
ang inyo pong hinihiling na kagalingan, ito po ay makamtan. Maraming salamat po at muli magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po kapatid na Painor. Nakita naman po nyo siguro, ano po, kanya-kanya po tayo ng sabi nga ng pasanin, dalahin natin sa ating buhay. Sino nga po ba magsasabi ng sa bawat araw na kanyang pagsasayaw dito, meron pala siyang dalahin o problema? Ano po? Ganyan po tayo. Maging ako man po, nakikita nyo, nagpapatawa ako sa harap ninyo. Meron po kaming mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, pero hindi namin pwedeng ipakita sa inyo kung ano man yon. Kundi kailangan namin ibahagi yung katatagan na tinanggap namin sa banal na Espiritu, na kung paano namin pinaglalabanan yung mga pagsubok na yon. Hindi namin pwedeng sabihin na kami alagad. Ala naman kami pagsubok kasi alagad nga kami. Hindi po. Hindi po. Mas may tinanggap ka sa Panginoon na Espiritu mula sa Kanya, mas marami ang pagsubok sapagkat titignan niya po yung katatagan. Katulad po nung sinabi niya na hinuhusgahan siya, hindi siya makaalpas doon sa paghusga ng kapwa. Totoo po yun dahil lahat naman po kami ay dumarating, pinagdaraanan namin yung ganong sitwasyon. Dahil ang tao po, ang titignan niya yung dati mong katauhan. Ikaw ba daldalera nung araw? Yun ang titignan ko dati ikaw daldalera chismosa yan hindi na ikaw magbabago yan ganyan. Totoo naman po, katulad ko po, talaga po daldalera ako nung araw. Magpahanggang ngayon naman po daldalera ako. Kaya lang, iba po ang dinadaldal ko ngayon at iba po yung dinadaldal ko nung araw. Nung araw, sabi nga, dadaldal mo yung kapitbahay mo, pag may nakita ka, chichismis mo. Pero ngayon, dahil may takot ka sa Diyos, hindi mo magawa yon. Dahil alam mo na may nakakarinig sa sinasabi mo, may nakakakita sa ginagawa mo. Kaya mapapalad po yung mga hinuhusgahan. Mapapalad po tayo kung sabihin nila na tayo hindi nagbago. Okay lang, Diyos naman na nakaalam kung ano pinagbago at sinuko mo, di po ba? Amen po ba? Okay. Dahil wala po tayong tema ngayong araw na to, sabi ko nga, ang lahat ay may kalayaan na maghayag ng kadakilaan ng ating Panginoon. Nais ko pong tawagin ang ating pong mga kapatid na madalang tumayo sa dakong sa harap na ito. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na nagmula sa Bahay Pare upang ihayag ang kadakilaan at kahiwagaan ng ating Panginoon sa katauhan ni kapatid na Seni Gumabon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po kahit isang lektor sa Bahay Pare, hindi po ako makapagsalita ng matagal dito sa ganitong harapan. Kaya po ako hanga po ako kala Mami Maris, saka kala Mami Beth, kala Verhel. Ako po nagsasalita lang ng may binabasa. Pero po sa buhay kong naranasan, sa dati kong buhay, napakarami ko pong pagsubok na dinaanan. Kaya po ako ay palagi po akong nananalangin sa ating Panginoon. Sa awa naman po ng Diyos, ay nalagpasan ko po lahat yung mga pagsubok sa akin na yun. Nung pong nakaraang buhay ko, ako po'y mataas na tao. Pero po nang ako po'y mapunta rito sa dambana, natutuhan ko na po lahat ng kababaan. Pinipigil ko na po yung mga pagmamataas. At kasi po, nadinig ko po kay Apo Kunching, na pag daw po ang tao, yung pong palaging nagagalit, masamang espiritu ang pumapasok sa kanyang katauhan. Kaya po yun pinipigil ko. Kaya po ngayon, bilang pasasalamat po sa ating Panginoon, ako po nung nakaraan may ugat po akong nagbabara sa puso ko. Kasi po nung pong araw, marami nga po akong problemang dinaanan. Kasi po, pogi po mister ko Pero awa naman po ng Diyos na lalagpasan ko po lahat yun. Kaya po nung pong ako'y mapunta rito, nung po ako'y nag-vigil nung 2012, hangang-hanga po ako dito. Kasi po, lahat po ng kapuluan, lahat po ng buong
pinananalangin po ng mga nagbibigil dito. Kaya po iyon ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ako'y nagawi dito. Kahit na po hindi ako araw-araw nagpupunta rito. Tuwing Biyernes lang po ako nakapupunta rito. Kaya po, mapakarami pong salamat at malaki ipinagbago ang buhay ko. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po. Sabi niya, konti na raw siyang manginig, mahawa kay kapatid na Jose. Ay, lakas talaga makahawa ni kapatid na Jose. Alam niyo po, si Tita Seni, lagi po, sabi nga pagka lagi ka nagpupunta ng simbahan, lagi ka nagsisimba. Ang tawag doon ay taong simbahan. Ano po? Kaya nung mapunta po si Tita Seni sa dako na ito, talaga pong tuwa po ako. Talagang, kasi alam ko po na mayroon siyang matututunan sa dakong ito. Hindi ko po sinasabing hindi niya natutunan sa simbahan yon. Para din pong ako, ilang taon po kami naglilingkod sa ating parokya, subalit nung mapunta rito, masikip na nadagdagan yung aking kaalaman. Meron pa palang dapat tayong malaman sa sarili natin, hindi yung akala natin kung tayo lumuluhod, linggo-linggo, walang palya, nagro-rosaryo, nakabelo, akala natin gano'n na. Subalit nung mapunta ako dito, iba pala, meron palang mas malalim ang gusto pala ng Panginoon, palalimin pa natin yung pananampalataya at pagkilala sa Kanya. Yun ang isa sa pinaka magandang bagay na natanggap ko sa dako na ito. Kaya wala pong masasayang Kung sadyang inyo pong pakakanam namin, wala pong masasayang. Lalalim ang pakilala nyo sa Panginoon. Okay, at ngayon naman po, sapagkat ngayon nga po ay ikalawang taon ng anibersary ni kapatid na Marina, hindi ko po maintindihan kung ano, sapagkat secret po ang kanyang anibersaryo. Isa pong natatahing awit na magmumula naman kay kapatid na Leng. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Tunay nga pong buhay ang ating Panginoon. Kanina po ay meron pong nire-request ang ating kapatid na nag-anniversaryo ngayon. Si kapatid na Marie, subalit hindi po nagkaroon ng pagkakataon sapagkat kinapos po sa oras at walang oras para mag-practice. Kaya po ito na lamang po ang substitute kumbaga para sa kanyang request. To Mr. Wesley, ano bang apelido nito? Mr. Wesley, happy anniversary. This song is Tagalog. Just feel the song. The title is Only You. Happy anniversary to the both of you. Para po sa inyo lahat. Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang tangi kong panaginip. Tayong dalawa ay laging magmapahalan. Pangarap ko na kailan pa'y di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi ko makakayang magwalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko, sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinaras
darasal. Sana'y kapag buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa iyo. Ito ang aking pangako. Mula ngayon hanggang magpakailan pa man, ikaw lamang. I hope you're watching right now. I hope that you feel so lovely and so happy right now, because I'm sure that the good Lord is always with you and to kapatid na Maria. Ikaw lamang ang buhay ko, sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako. Mula ngayon hanggang magpakailan pa man, ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang. Once again, happy anniversary to the both of you. Maraming salamat. Hey, napakaganda po ng awit na yan. Ikaw lamang, bala kong i-translate eh. Kapatid na Marie, habang kinakanta niya, para bang gusto kong umi-extra at habang inaawit niya ng Tagalog, ita-translate ko naman sa English. Eh wala na raw tayong oras. Napakasarap pong pakinggan ng mga awit, ano po? Kung minsan, nakaupo lang tayo, wala tayong kamalayan, sa pamamagitan ng mga awit na yan, may mensahe na nais ibahagi ang Panginoon sa ating lahat, lalo na po ng mga katulad ng mga love song o kaya yung mga awit papuri sa ating Panginoon. Hindi lamang po yan basta kanta lang, na basta, ay, ang ganda ng boses niya. Kaya po, hindi niyo po ba napapansin, pakaraniwan ng kumakanta rito, tumatalikod. Tumatalikod. Yan, nakaganyan po sila. Hindi po kung bakit sila tumatalikod dahil pagka mataas ang kate, maasim ang mukha. Hindi po yon. Kaya sila tumatalikod para mas ma-feel ninyo yung kanta. Kasi po kung minsan, nangyayari pag kumakanta, nakaganon, ay, ganda ka ng boses niya. Hindi na nanamnam kung ano yung mensahe ng awit. Pero kung nakatalikod, hindi nyo nakikita, nakikinig lang kayo. Nararamdaman nyo ang Espiritu Santo sa katauhan ninyo. Di po ba? Ganun po yon. Kaya sa mga nagsisiawit dito, basta po tayo, makinig lang, isa puso natin kung ano ba yung mensahe na yon. At sa ating pong kasunod na magbabahagi ngayong araw na ito, sabi ko nga po, wala akong ginawang tema upang lahat, sino man tawagin ko, pwedeng tumayo rito at magbahagi ng kadakilaan ng ating Panginoon. Nais ko pong tawagin ngayon ang isa po sa pasyente na kanina po ay namataan ko. Hindi ko po alam kung ano po ang kanyang pangalan. Subalit alam ko sa ilang araw na parito niya rito sa dako na ito, mayroon na siyang kakaibang naramdaman at alam kong naramdaman niya ang Espiritu Santo ay buhay sa dako na ito. Kapatid.
Sabado po akong dumating dito. Ang sakit ko po nandun ang kumirot, nandun ang pinapanalangin ko po sa Diyos na bahala na sa akin. Sa awa naman po ng Panginoon na pagagalingin po niya ako ng lubos. Tsaka po may naramdaman na po ako ng kakaiba sa aking karamdaman. Kaya po kayo, wag po kayong magsasawang Okay, maraming salamat po kapatid. Alam niyo po, hindi man niya natagpos kung ano may gusto niyang sabihin. Naramdaman ko po kung ano yung nais niya sa kanyang buhay. Alam niyo po, katulad din po kayo niya, na marahil lang iba sa inyo, wala po na katulad ng sakit na sa kanya, nagdala-dala niya. Subalit sabi ko nga, kung paano nga po yung pagsubok, magkakaiba tayo Antas-antas po yan Huwag po yung malungkot kapatid, sapagkat ano man yung dala-dala nyo na yan, na karamdaman man, nataglay nyo, yan po ay, kasi po kuminsan, di po ba, nakakalungkot, nakakalumpay talaga na kuminsan, may sakit ka. Subalit kuminsan yan ay kaparaanan ng ating Panginoon, para tayo higit na magtibay, at ganap na tayo tumanggap at kumilala sa Kanya. Ibabalik ko lang po yung senaryo na sa aking ama. Yung pong aking ama, may sakit po siya sa puso yung pong puso niya. Minsan sinabi niya na sa akin, kasi po nagpapagamot po siya, sabi niya, bebe, sabi niya, pupunta na ako dyan sa iyo. May sakit ako sa puso Pero ipinapanalangin ko po yun sa Panginoon na ang ama ko ay madala ko sa dakong ito. Yung sakit niya, nasakit siya puso, yun ang naging dahilan para makilala niya ang Diyos. Kaya nung siya ay narito, nung una po yan, di siya sumasayaw-sayaw, wala lang. Pag may nagjo-joyful, wala lang. Pero nung ikawalong araw niya, nagbahagi siya at sinabi niya na siya ay magaling na. Sapagkat natanggap niya yung biyaya ng Espiritu Santo sa kanyang buhay, yung pagtanggap ng buong puso. Kaya nga sabi ko nga po, pwedeng may sakit kayo, pero ang pakiramdam nyo magaling na kayo. Ganyan po talaga. May sakit kayo, pero magaling na kayo. Yun ang nararamdaman nyo Sabi ko nga, malungkot mang tanggapin na sa dako pong ito, habang umaawit ang aking ama, napaupo. Para po siyang nasa med at doon po ay nabuwal. Tapos po, sabi na mahal apo, dalhin nyo sa ospital upang malagyan ng oxygen para po siya ay maginhawahan sa paghinga. Subalit sa daan pa lang, binawian na ng buhay. Bakit ko po ito binabahagi? Hindi po ako sharer. Subalit marapat lamang po na ito'y malaman ninyo. Para kayo man na may dinadalang sakit sa puso ninyo, ano man yung daladala ninyo, maginhawahan kayo. Sapagkat wag nating mitiin na gumaling lang itong katawang ito. Pag gumaling ito, darating ang panahon, makakasakit ka rin Sino po ba, mga kapatid? Sige po, tanongin kayo. Sino po ba yung nagkasakit na habang buhay niya nabuhay? Gumaling, pero nabuhay siya ng habang buhay. Meron po ba? Wala. Huwag niyo pong ikasakit ng kalooban kung ano man ang dalahin nito. Sabi ko nga, wala ako sa aking karapatang magbahagi. Malamang isang araw, ibabahagi ano man yung daldala kong pagsubok. Subalit, sabi nga, takda-takda. Kaya mahal na magalak po kayo sapagkat iyan man ang naging daan upang ganap mong makilala ang Panginoon. Purihin, pasalamatan mo ang Ama. At pagdating ng takda, ibibigay niya sa iyo yung marapat para sa iyo. At ngayon pong muli, para akong medyo para naman po medyo maaliw-aliw tayo ng konti, nais ko pong tawagin si kapatid na Mirna para sa awit. Yun, may ginagawa po. Sige po. Isa po muling magbabahagi ngayong araw na to ang aking pong tatawagin. Alam niyo po, kanina po, mayroon po akong nakasakay sa tricycle. 2 beses ko na po siyang nakakasakay. Ngayon po, isipin niya po, layo-layo ng pinanggagalingan niya. Tutungo siya rito. Samantalang, hindi na po ganun kabata ang kanyang edad. Subalit, bakit nga po ba
nagbabata ang ating pong kapatid na ito sa kabila ng kanyang edad para makaparinig lamang ng mabuting salita na mula sa ating Panginoon. Tawagin po natin ang ating kapatid. Nakalimutan ko po yung pangalan. Marami po salamat sapagkat ako naisipan niyang tawagin. Ang masasabi ko po, napakarami na pong kahiwagaang nangyayari sa buhay. Talagang kaya po ako ay nagpapasalamat ng lubusan na naririto sa dambanang ito. At sabi ko po kung minsan, hindi ko makakalimutan ang dumako sa dambana, sa mahal na dambana. Dangan nga lang po kung minsan nagkakaroon ng mga kadahilanan. Kaya po ako nagpapasalamat sa mahal na ito. At nang ako po himina ang tenga ko, ay napunta ako dito sa dakong ito. Simula dadamang kahiwagaan na ginagawa. Kaya po ako'y nagpapasalamat ng marami. At buhat po noon, hindi na po ako nakapagpatingin sa sabi ko po, hindi na ako babalik. Dito na lang ulit ako nagpahatid. Kailan lang, hindi pa matagal ang nangyayari yun. Kaya po, maraming salamat po sa mahal na Apo. Ito at siya po ang nakapagturo ng lahat ng bagay na nabago po sa aking isipan. Lalo-lalo na po ang sinasabi na masama daw po ang isang tao ay matampuhin. Kaya po ngayon yun, iniiwasan ko na po at ang anuman pong maano ko na hindi ko gusto sa kanila, pinagwawalang bahala ko na po at hinihiling ko sa Ama na pawiin ang lahat sa kalooban ko ang pagtawid. Inalampot, maraming salamat. Maraming salamat po. Sabi ko nga po sa edad niya yan, ang layo-layo ng pinanggagalingan. Hindi po nagsasawa na pagtungo rito. Ano pa po kaya yung malapit lang dito? Hindi sila makatungo, ano po? Kaya po mapalad po kayo. Sabi nga, yung iba namamasahe sa atin sa araw-araw na pagpaparito, namamasahe sila, gumagastos. Subalit, ang lahat naman po ng iyan ay sulit. Ano po? Sulit po yan kung sadyang tatanggapin natin sa ating mga puso. Alam niyo po mga kapatid, ang bawat araw na pagbabahagi,
Sabi ko nga po makakaramdaman ka ng kagalakan sapagkat sa bawat araw, may mga nagaganap sa iyo na kahiwagaan, na kuminsan maliliit na bagay lang yan, pagpapatunay at pagpapadama ng Diyos na siya ay buhay at kasama mo sa bawat araw. Sabi ko nga, last 2 minutes, kapag mayroon akong mga problema o kaya bagay na dapat lutasin, akala mo wala nang solusyon, iglap lang, magbibigay siya ng tao o anghel para tumulong sa iyo. Ganun po ang ating Panginoon. At ngayon naman po ay ang susunod ko po na magbabahagi ay isa pa rin po sa mga alagad. Sabi ko nga, ang gusto kong tawagin upang tumayo sa harapan at magbigay ng kaukulang pahayag, yung pong mga kapatid natin na madalang tumayo sa harap na ito. Palakpakan po natin ang kapatid natin si Tita Lee. Po sa ating lahat sa sabi ko po sa akin po, sa aking nagdapiliman napakasalit po din yung aking buhay na napagdaanan. Subalit ngayon po, nung makarating pa ako ng lugar na ito, ako sa awa ng Diyos po, naisasadsad ko ng maliwalhati. At sa ngayon nga po, sa dati ko na ako'y magagalitin at mapagtanim din ng galit talaga nung sa dating buhay. Subalit ngayon po, magalit man po ako, sandali na lang at kaya ko pong kontrolin yung sarili ko. At konting diferensya lang po sa dati, matagal po akong maging mahinahon. Subalit ngayon po, kahit po galit na yung kausap po, tinatawanan ko pa. At saka ngayon po natuto po akong magtimpi at magpatawad. Yun po. Kasi sa dati pong buhay, ako po'y ang kilala nila ako na parang Amazona po ba? Wala akong pakialam sa mundo. Kasi ang katwiran ko po noon, wala akong kapatid dito, wala akong kamag-anak isa man. Kaya sabi ko, hindi ako paapi sa mga tao rito. Ganun po ako sa dati kong buhay. Subalit nung mapunta nga po ako sa lugar na ito, napakalaki po ng ipinagbago. Lalo na po sa pakikitungo po sa aking kapwa na kahit wala naman ako, akala mo meron pero wala po. Subalit ngayon po, sa kagalakan po pa po ng isang pangyayari sa akin, ang nanay ko po hindi ko siya kinumbida na magpunta sa akin o Nay, magpunta ka rito, hindi po. Subalit isang araw po, dumating siya. Nung araw po, matindi ang galit ko sa nanay ko Totoo po yun. Hanggang sa kapag asawa po ako, may tanim po akong galit sa dibdib. Subalit nga po, nung nandito na po ako, ng mga sinasabi ng mahal na apo, yung mga mensahe, talaga pong nawala sa akin yun. At humingi rin po ako ng tawad sa nanay ko. Totoo po yun. Ngayon nga po, isang araw, nagkausap kami, puso sa puso po ba? Kasi ako ang matanda sa babae. Subalit, akong madama sa nanay ko na ako'y mahalin o ang ano sa akin, lahat ng trabaho akin. Tapos, hindi ako na ibibili ng gamit o damit man. Kaya nagdalaga po ako, akin lahat. Ako po ang nagpundar sa sarili ko. Kaya ngayon po, yung minsang nagkausap kami ng nanay ko, sabi ko sa kanya, Ma, alam nyo ba, nagpapasalamat ako na dumating kayo dito sa amin na hindi ko kayo inaya. Kasi matanda na po siya, 81 na. Pero tingnan nyo, malakas na malakas. Pero marami na po siyang nararamdaman sa katawan. Galak po ng puso ko na ako'y pumunta siya sa akin. Kasi alam ko, sa mga kapatid ko, iba raw ang ugali ko. Baka raw hindi tumagal ang nanay ko. Subalit ang nanay ko po,
matanda na, tamang yung sinasabi po ng inang na maramdamin, mapaghanap ba, matampuhin. Subalit ngayon ang nanay ko, pag sinama ko dito, ma, makinig kang mabuti ha, pakinggan mo yung sinasabi ng mahal na apo. At sana ka ako, ma, isa puso nyo't isa isip. Kasi kako sa dating buhay natin, di tayo nagkakaganyan, sabi kong gano'n. Luluha-luha ang nanay ko, nasa ano lang sa kanyang mata. Pero alam, daman-dama ko po na kamukha ko rin siya nang nagbago na din. Hindi man pa ako lubos na lubos pa. Subalit, pinagsusumikan kong mabago. Dahil alam ko po na ngayon nandito na ako sa liwanag na dapat mabago talaga. Kasi sayang naman po yung kakapakinig ko o kakapunta rito na wala naman akong maisasaboy kahit papano, di po ba? Kaya ang masasabi ko lang po sa inyo, yung may mga magulang na dati hindi kinikibo o parang baliwala. Ngayon ko po naramdaman sa aking sarili na mahal ko ang nanay ko talaga. Opo, kahit hindi po siya magtrabaho ngayon, ako na ang lalabat ng damit niya, okay lang po. Kasi sabi nga ng mahal na apo habang buhay ang magulang nyo, kalingain nyo at mahalin. Kasi po, pagka wala na, saka natin hahanapin. Di po ba? Kaya nagpapasalamat po ako sa ama na niloob niyang makarating sa akin ang nanay ko at ngayon po wala siyang wala pong nababanggit na ako'y uuwi na. Wala po. Kaya ginagawa namin ng mag-asawa na malibang po ba siya na huwag siyang mag-ayang umuwi. Pag biniro ko pong, uwi ka na ba ma? O ngayon pa lang, mag-umpisa ka na maglakad. Kasi sa Bicol po kami, sa Legazpi. Uy, anong araw ka ako makakarating doon? Kung maglalakad ka, hindi kita bibigyan ng pamasahe. Ngingiti-ngiti lang siya. At alam niyo po, daman-dama ko ang nanay ko na nasisiyahan din siya pag sinasama ko rito. At pagdating doon sa amin, nung isang araw po, nagpublish siya kay Mami Maris. May ikinuwento po siya sa akin. Anak, sabi niya, tama yung sinabi ng sinatawag mong mami. Bakit po ma? Yung mga kasamahan ko dito sa marami na talagang namamatay. Subalit kami ng ama mo, hanggang ngayon buhay pa. Ma, pag nilayan nyo, kaya hindi man niya naiintindihan yung pag nilayan, pag-isipan nyo kung mabuti kung bakit buhay pa kayo hanggang ngayon. Ang ipanalangin nyo man na huwag kayong maratay sa banig. Basta yung kunin kayo ng hirapan at lagi na po ako kayong magdadasal. Kasi sa buhay nyo na yan, dapat sa inyo kakain, tutulog, mamamahinga, at parati na lang magdadasal. Ganun na lang po at huwag na kayo nag-iintindi ng kung ano-ano. Alam nyo po ba? Sa pagtingin niya, nangingilid yung anak niyang napakasuwain. Iyon ang mag-aano sa kanya. Kaya maraming pong salamat at gayon din po. Maraming salamat po, Tita Dali. Gusto kong umiyak dyan sa share mo na yan. Okay, alam niyo po ganun din po. Ako po, mahal na mahal ko rin po ang aking ina. Yan, marami tuloy na luha. Hanggat nabubuhay yung ating magulang, mahalin natin. Totoo po yan. Dahil pagka wala na, talagang wala na tayong magagawa. Ang aking ina, mahal na mahal ko, kahit na malabo. Pero pagka po, ina, ito pambili mo ng lumilinaw po ang mata. Kaya po tuwa po ako kasi kaunting barya na kaunting baryang ibibigay natin sa matanda. Natin ibigay. Yung binahaginan ka ng anak mo, kahit na konting barya lang, luminaw ang mata. Takila ng